Umakyat na sa 6 na po ang patay at daan-daan ang nawawala sa sunog sa Hong Kong. Ang OFW na isang araw pa lang doon. Critical ngayon. Na-record pa niya ang sarili habang nagpapasaklolo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kami nasusunugan yung building dito. Na-stuck na kami sa room. Ang usok na dito sa loob. Hawak-hawak ko yung baby. Ito ang bahagi ng voice message ng OFW sa Hong Kong na si Rodora Tunacao habang natatrap sa nasusunog na residential building sa Taipo. Nasa 13th floor siya ng gusali kasama ang kanyang employer at alagang sanggol na 3 buwan pa lamang. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo! Nasusunog na kami! Magdamag na inapula ng 800 bombero ang nagngangalit na apoy. Ang ilan sa mga residente walang nagawa kundi panoorin ang nasusunog na mga gusali. Matapos ang voice message, hindi na nakontak si Rodora ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Sobrang pag-aalala ang naramdaman ng nanay at mga kapatid ni Rodora, lalo pat nitong November 25 lang pala siya dumating sa Hong Kong, isang araw bago masunog ang tinitirhang building. Hindi po kami makapaniwala sa nangyari na first time niya sa Hong Kong, kakaumpisa niya lang sa trabaho, then ganun, makaka-receive kami ng record galing sa kanya na sobra na nangihina kami. Hanggang ngayon, sobra pa rin kami nag-aalala. Ngayong araw, nakatanggap na sila ng tawag sa ospital na pinagdalhan kay Rodora. Medyo critical. Mayroong kaunting operan sa kanyang eardrums sa tainga niya. Then, yung lungs, sobra. Sabi, kailangan ng mahabang pahinga ng katawan niya dahil sa sobra na napasok, madaming napasok na usok na langhap ng kapatid namin. Nasa ICU siya. Unfortunately, hindi siya pwedeng galawin pa until 7 p.m. So, and also at that time, she was admitted unconscious daw. Kinumpirma rin ng ating konsulado na may isa pang Pinoy na nawawala. Alam natin yung pangalan, syempre, pero of course, we don't want to cause anxiety rin sa kamag-anak. Siguro po, we will touch base first with the family, para makausap sila. Ayon sa mga otoridad, nagsimulang masunog ang bamboo scaffolding sa isang ginagawang gusali. Dahil tabi-tabi ang mga building, mabilis kumalat ang apoy. Posibleng sa mga chemical na construction site nagsimula ang apoy. Lumalabas din na hindi sumunod sa fire safety standards ang renovation dahil binalot ng bamboo scaffolding ang mga gusali na may plastic sheeting na posibleng dahilan kung bakit mabilis kumalat ang apoy. Halos 2,000 apartment units ang natupo. Mahigit 700 residente ang dinala sa mga evacuation center. 3 na ang naaresto dahil sa manslaughter. Nagpahatid naman ang pakikiramay si Chinese President Xi Jinping sa Hong Kong. Ipinag-utos niya rin na magpadala agad ng tulong sa mga nasunugan. Ang migrante Hong Kong umapila na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektadong kababayan doon. Ayon sa DFA, nakahanda silang magbigay ng tulong sa mga makukumpirmang Pinoy na apektado ng sunog sa Hong Kong. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.